nga mensahe, ang pagkabanaw ni Kristo Jesus. Why? He gave us not only victory, but hope. Paglaom. Nga tinuod iyang ingon, nga kung musalig ka sa iya, kung mutuo ka sa iya, kuyugod ka niya sa iyang kingharian. Nga kung ihatag nato iyang kinabuhi, o kung ato kinabuhi sa iya, ihatag po niya tanan para sa tuwa. Di ba kanindot sa promesa sa Ginoo? And God, when God told us, I will never leave you. That's true. Why? Ingon siya, after 3 days, I will be resurrected. So meaning, God is true to His statement. God never lies. And that's one of the things na dili mahimo or dili kaya himon sa Ginoo. During sa mga classes sa seminary, ingon na mo ang theologian na teacher niyo siya. Unsa nga butang ang dili kaya himuon sa Ginoo. Ya kay dugay kay niya reveal mga isa ka bulan. Di kami sige ko pinuna-una. Kay presidente Simon, sa butang nga di mahimo sa Ginoo. Sibi di mati. Pag abot sa tour, kay ano gid niya reveal. Sa di mahimo sa Ginoo ma. Wa mo gibutang nga dili kaya himuon sa Ginoo, mahimo man gid tanan. After one i-reveal niya, diyan nakabalo na mo unsay dili mahimo sa Ginoo. So walang gibig kabalo pastor. Awag gibig kabalo sir. Ingon siya, ay sa kabutangan dili kaya himuon sa Ginoo. Ang pagbuhat og sala. And when God are true to His statement that He will be resurrected after 3 days, gihimo niya na. Muna ingon diri ang pulong sa Ginoo galing sa Matthew 28 verses 1 up to verse 10. He says, akong basahon, Matthew 28, 1 to 10, it says, in the end of the Sabbath, as it began to dawn, toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. They were amazed, no? Nakurang sila. And verse 4, it says, and for fear of him, the keepers did shake and became as dead men. And verse 5, and the angel answered and said unto them, and to the woman, fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. Verse 6, he is not here, for he is risen. As he said, come, see the place where the Lord lay, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee. There shall ye see him. Lo, I have told you. And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy. And he ran to bring his disciples word. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, all hail! He was Jesus. And they came and held him by the feet and worshipped him. Verse 10. Then said Jesus unto them, be not afraid. Go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. Ang Ginoo magbat. So now this afternoon, let's proceed to the second topic. First thing is that the reason for the cross, and number 2, the benefits of Christ being resurrected because He lives. Kabalo mo ang kanta nga because He lives? Kabalo mo na? Kabalo mo na? God sent His Son, they called Him Jesus. Pag-chorus na, because He lives, I can face tomorrow, because He lives. What's the next? All fear is gone. Why? Because He lives. Amen? All fear, our doubts has been vanished. Nawala na. Kaya ano man? Our Savior has been risen. Wala siya nagpabilin sa lubnganan. Amen?
And that's our assurance, brethren, in the Lord, nga kining imong pag-anid sa simbahan, kining imong pag-attend og fellowship, kanang imong pag-ampo sa Ginoo, kanang imong pag-memorize og mga bersikulo, kanang imong pagpasa ng Biblia, kanang imong pagpangamuyo sa imong mga kaigsuonan nga unta sila maluwas, dili mahimong way pulos at tubangan sa Ginoo. Kay kanuman, ang Dios ay imong disaligan. Dios na wala nagpabilin sa lubnganan, kundi Dios nga nabanhaw ibalik sa iyang giharian. Amen? Because He lives. And that's the reason, brethren and Lord, because He lives, there are a lot of things that we need to learn upon this kind of situation. Why? Tungod kay siya nabanhaw, on karon hapon, the death, the resurrection, the ascension, and glorification of Jesus Christ constitute the single most important series of events in the history of the world. Moni ang pinakanindot. What I have told you a while ago is that ang pinakanindot nga topic kung maghisgot kita mahitungod sa Ginoo, labi na sa mga Kristohanon. Ang mga unbelievers, they will never understand this topic. But for us Christians, for you who keep on continuing following Jesus, this is your assurance. Mauni ang mag-assure sa imong higala igsoon nga kanang imong pagtugtog ng instrumento, kanang imong pagkanta diriya, pag-lead nimo sa worship team or praise and worship team, pag-lead nimo sa panimbahon, wala na imong way pulos. Why? Your Savior has conquered death. Being born again from above through repentance towards God and faith in the Lord Jesus Christ transforms a person's life from one of futility to one of fruitfulness. Your life before has been futile at tubangan sa Ginoo, walay pulos. Nga naman, tungod sa kinabuhi, kansan pagkamakasasala. Wala ka nahimong mapuslan at tubangan sa kanin, tubangan sa Ginoo sa kaniantong panahon. But then God transformed you, and your transformation has never been walay pulos. But then it taught us that it's been a fruitful one. Nahimong mabungahon. Kaya nga naman, dili na ka mahimong, mo na iyon mo ganina yung kalisyon, walay rason kung magpaluyan ta. Kaya nga naman, ang imong Ginoo buhi, Ginoo ni mo buhi, naghangyo sa imo hanggang magbalisikon ka, kanya mag-awit ka. Luya, matag simbahan, perting luya, no? Perting luya, ang ka, anong inig, matag Domingo ba? Usay, pangutan, mag-wonder dito ko sa mga, labi na sa ato-atang, mga empleyado, mag-wonder ko ani ba? Nga nung inig ka Domingo, perting magbukantas, lawas. No? Murag na no? Anong sakit ba? Sakit inig ka Domingo? Appendicitis. No? Kung na yung galing sa wagi, rason, na magbaluyan ta kay ganuman, ang imong ginuumuhi. Nya mo na imong ipakita sa imuha nga samtang napaabot ka sa iyang pagbalik. Excited ka mo sa pagbalik sa Ginoo. Amen. Excited? Okay, mag-awit ta. Mo ba na excited? Okay, mo ato na tagsimbahan. Sunod na kuma. Okay, mag-Bible study ta. Kamu lang. Excited ka mo balik ang Ginoo? Excited. Mo na excited? Now, how can you be fruitful tubangan sa Ginoo, brethren in the Lord? If ang pagkinabuhi palanggan ng tubangan sa Ginoo has never been fruitful. Problema na ito sa brethren. And because of that, I want you to ponder upon these three principles this afternoon. Because He lives. Because Jesus lives, number one. Jesus lives. You and I live a life that brings glory to God. Amen? Because Jesus lives, take note on this. Pamating mayo. Tungod kay ang atong Ginoo
banhaw. Tungod kay atong Ginoo wala nagpabilin sa lubnganan. Ikaw ug ako adunay pribilehiyo nga ihatag ang tanan para sa Ginoo. You and I can give glory to God. Tanan. Mao na dayon ang justice sa giingon ni Pablo sa mga Kristiyano sa taga-Roma. That I beseech you, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. What was the next verse or next phrase? Holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. And reminders po niya sa itong pagkinabuhi sa verse 2, ingon sa ingon niya, and be not conformed. Why? You are such wonderful light that God has been. Ano bang siya ang nag-install sa kinabuhi nga imong gidawat pinaagi kay Kristo Jesus. Mao na ikaw na ang instrumento nga magpakita o magpadayag sa kinabuhi sa Kristo nga imong gidawat pinaagi sa imuhang kasing-kasing. O na yung si Matthew, ikaw igsuon, imo siya, let your light so shine. What's the next? Before men. What's the next? That they may see your wealth? No. Makita nimo ang niya ang imuhang kaanyang dili. Wala siya ingon nga, let your light so shine before men that they may see your beauty. Wala. That they may see your talent. Wala. That God will approve your intelligence. Wala. That they may see your life for being famous. Wala. Because at the end of the day, pag abot na to sa Ginoo, pag atubang na to sa iya, dili ang atong pagkasikat, dili ang atong pagkakwartahan, dili ang pagkanaghan atong kaptangan, guyuro ni mo na pananong sa langit, dili. When God will welcome us, one thing that God wants us to say is that, well done. What's the next? Thou good and faithful. That's the best thing that we must done ever atubangan sa Ginoo. And because of that, brethren in the Lord, because He lives, tungod kinabanhaw ang Ginoo galing so on, let's be excited to give glory to God. Why? Buhi siya. Amen? Excited na. Iningulingon niya. Hindi pa kayo dapat maglunan daw kay buhi pa niya itong Ginoo. Yes! Magbasa kag Bible. Okay, basa kag Bible. Basa kag Bible. Pasalamat kita ko, no? This is my personal testimony. Pasalamat ko sa kong asawa. Kahit tungod sa kong asawa, hindi yun ako ni mahuman magbasa ng Bible. Modesty aside. Kaya siya ang hinungdan na nahuman yun ang magbasa ang Bible. But in fact, round 2 na imagine ha, nag-eskwela ko seminary for 5 years, but I've never read the Bible cover to cover. But praise the Lord, pag-abot na sa kong asawa, nahuman yun ako. Kaya mawa naman yung mag-remind sa buha. Basa na ta. Ay, labi na karoon ka na yung cellphone. Sa una ka na yung cellphone sa tublok-tublok pa. Karoon, browse-browse na lang ka. Kay touchscreen na. Taan na lang ka. Swipe-swipe. Uy, na yung asawa. Matulog na ta. O sige, tulog na. Good night. Basa sa ta. Ay, ako po makaremember. Tama tayo magbasa. Sige, basa. Abi niyo, o sa ang pinaka-privilege sa itong panahon karon, accessible na tanan. Amen? Accessible na tanan. Imagine ha, kinsa sa inyo traditionally, watog simbahan magdala og Bible. Raise your hand, be honest. Kanang watog simbahan magdala og Bible. Be honest. Raise your hand. Be please. O di ba, dili tanan? Kanang modal lang yun, literally, traditionally. Eh, kung man yung tradition, taon na, di ba? Wato tagsimahan, dalang tag-Bible, yung sipit. Di na makutana ang imuhang barkada, imong higala, ang kapato. Kaya nga naman,
Pero karon, formado, naka-forms, nakataki, naka-long sleeve, naka-necktie, naka-pulo, nakapahuwat, or nakabarong, brad! So, ating kagkasal, dili ma-identify, tungod kay, para may Bible. What I want you to ponder upon this kind of principle, brother, is the Lord, is that you and I, this time, can give all and for everything we have. Kasi itong himog, nag-wonder ng imuhang, bro, baptist ba yan mo, bro? Ay, baptist na ito, brad. Parihara na sa mga. Nga naman, bro, nagbuyog man itong naging adlaw dito, sayaw-sayaw, lahi-lahi o kulor. Hindi, nag-wonder. Ang problema lang, kaya nag-wonder siya, nganong ingana ang baptist. Di ba? What I want you to internalize by this kind of principle, brethren in the Lord, is this. Because Jesus lives, you and I have the privilege to give God the honor and glory. Amen? Number 2, because Jesus lives, you and I can live a life that is distinctively different. Take note on this, brethren, Lord, because Jesus lives. Listen, because Jesus lives, you and I can distinctively live different. What I want you to internalize that kind of principle is that tungod kay ang atong Dios na banhaw, wala siya napili, nagpabilin sa tugnanan, nabanhaw siya, gikanker niya ang kamatayon, kitang tanan na ay pribilehyo nga magkinabuhi nga lahi kumpara sa kalibutan. Amen? Dili kay kung pangutanon or i-identify, itapan ba? Kung itapan ang mga evangelical churches ngadto sa mga non-Protestant, ano tanaw? Maura, murag na i-resemblance. Ano man? Kay kining kuan mo sayaw man og na hindi kolor nya na isyak-syak gamay, kining mo syak ng pod. Na i-resemblance, walay different, walay kalahian. And you know what, brother in the Lord, is this? I want you to ponder upon this. Why? Bisag ako, nakong ka-friend, dili na ko maka-identify ba kung Kristohanon ba yun o dili Kristohanon ba o dili? Wala na yung kalahian. Kung mag-run sa social media, mag-shout out atong among silingan na namising. Pasalamat lang ko kinamoy sakyanan, saling mo kay nag-bike kami. Ato ba, lain ko hang kasing-kasing sa mong silingan. Wala na magiging ko nakalimot sa imuhang plate number. Okay. May kaling suon, tungod sa rason ng atong Diyos na banhaw, dili lang pribilehiyo na ito, mahatag na ito ang glory sa iya, ihatag na ito ang best sa iya. Number 2 is that we have now this privilege to live distinctively different. Lahi. In the Lord, we will end this because Jesus lives. You and I live a life that causes others to ask questions. Mangutana ko sa inyo may galing suon, mas muna ko, because Jesus lives, you and I can live a life that causes others to ask questions. Naka-experience na ba ni mga higala igsuon diha sa Ginoo? Naka-experience na ba mo na nangutan sa inyong friend nga dili Kristohanon, nga nangutan na ningon, pwede ko makasimba diha sa inyong simbahan? Or nganong lahi man ka? Or ana di ang kinabuhi nga na ay Kristo? Naka-experience naman? Or wala pa?
akong dila na dyan. Every time we have our gathering together with my fellow alumnus sa ako ang mga batchmates sa Tambis National High School, way back sa Tambis tour, I was graduated there. Every time na namin reunion, sabi niyo, brethren in the Lord, listen very carefully. This is my personal testimony. I know sila nakailan sa mga nagpastor ko. Pero way back before I became a pastor, they took my life. Kabalo sila sa kong kinabuhi. Therefore, to make the long story short, every time na namin gathering ako, ilang ginapawali. And you know what? Ika na isuan, mo ni lahat mga reaction usually pag magwalin ako. Kanang mamati ba nga wala katulog, nabisag, pula-pula na ang naong na nagsiyatsat. O ikon yun, no? Diyan pagkahuman ako wali hingala isuon, moingon na yun. Part. Moingon na yun. Part. Pigyan ko katuo, part ba? Kanahimo kang pastor, part ba? Giunsa ni mo, part. Kanang nga nakapangutana nga. Have you experienced that kind of question sa imong personal nga kinabuhi? Nakatry na mo gipangutana, ana di ay ang kinabuhi sa Kristohanon. Kaya ganuman, brethren in the Lord, what my point this afternoon sa number 3 is that tungod kay ang atong Ginoo na banhaw, atong naning pribilehiyo nga ipakita ang kinabuhi kansang ipiyal sa Ginoo kanato, kinabuhi nga langit nun, nga ang uban mag-wonder makapangutana sa ato ang personal nga kinabuhi. Makaingon yun sila, lahi gidi ay ning Kristohanon. Ya, mangutana ka nga, lahi mo brad. Ang dili Kristohanon, di man kayo inom niya ang Kristohanon, pero din man pala hukugaw. Nawali ng Pinoon. Wala na yung kalahian. Mag-differentiate na nila. Kaya nga naman, tungod kay gihatag rin mo ang tanan para sa Ginoo. Kay wala siya napabilid sa lugnanan, kundi namanhaw siya. Tungod kung ala sa imong o sa akuha. Amen?